Marami yung presence ni Lord. Yung microphone mo. Pumalakpak ang bless! Ang sabi ng Psalms 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga. Napakaligaya at kahanga-hanga ang magmasid. Ang nagkakaisa't laging sama-samang magkakapatid, di ba? At sabi ng Hebreo 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa gawang ito. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maka-attend sa gawain na ito, na kahit nasa third wave na daw, mga amo na alarma sa nangyayaring crisis o pandemic sa buong mundo, pero praise God, purihin ng Panginoon sapagkat inallowed niya na nandito tayo ngayon para magpuri, magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Tumayo po tayong lahat at magbasa tayo ng salita ng Diyos. Makipagbasa po kayo sa Genesis chapter 26 verse 1 to 6 at pupunta tayo sa dito ring chapter, pupunta tayo sa 11 to 13. Genesis 26 verse 1 to 6 to 11 to 13. Ganito ang sabi ng Panginoon. Tulad na nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Napakita si Yahweh kay Isaac at ang sabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Doon ka tumira sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, ako'y sasayo at pagpapalain kita. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking pangako sa iyong ama si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin ang iyong lahi, at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa iyo, at hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain ko tulad ng ginawa ko sa iyong angkan. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, pagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon po tayo sa 11. At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito. Si Isaac ay nagsaka ng taong iyon, at makasaang daang ibayo ang kanyang inani. Pinagpala siya ni Yahweh at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan. Ano pat siya'y yumaman. Pagpalain ng Diyos ang kanyang buhay at banal na salita. Manalangin tayo. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord, we ask your presence, O God.
Tabihan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na makinig ng iyong salita. Lord, mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Mangyari nawa, Panginoon, ang kalooban mo sa araw na ito. Sa mga anak mo, Panginoon, na nandirito. Lord, marami pong nangyayari sa buong mundo. Pero salamat, Panginoon, sapagkat yung mga anak mo na nandirito, Panginoon, ay inuna ang iyong kaharian. Pagpalain mo ang bawat isa, O God. At Lord, itinataas ko ang iyong lingkod. Nagagamitin mo na magpayag ng iyong dakilang mga salita. Lord, walang-wala ako. Mangmang ako, Panginoon, sa iyong harapan. Ibaba mo ako, Panginoon, sa pinakababa. Ikaw ang maitaas sa aking buhay. Lord, sa iyong likod ng pulpito, Panginoon, mag-glory ang kaningningan mo, O God. Yung kaningningan mo, Panginoon, ang makita ng bawat isa, Panginoon, hindi ang iyong lingkod. Lord, nagpapasakop ako sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, Lord, wala akong magagawa kung hindi mo ako sasamahan, Panginoon. At Lord, yung mga salita mo, Panginoon, lamang ang mangyari sa araw na ito, O God. Lord, salamat sa gagawin mo sa araw na ito. Pagpalain mo ang iyong salita, Panginoon. Bigyan namin ito ng buhay ang iyong mga salita, Panginoon. Para, Lord God, sa nararanasan namin ngayon, Panginoon, ito'y magbigay, Panginoon, ng aming katatagan. Magkaroon ng pag-asa, Panginoon. At makakasurvive kami, Panginoon. At hindi lamang kami makakasurvive sa mga nangyayari ngayon, Panginoon, magiging tribe pa kami, O God. Lord, salamat, Panginoon. Bless your people, O God. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. Umupo tayong lahat. Hala. Tapos na ang service. Malapit na. Excited. Kasi puspos tayo ng banal ng Espiritu. Amen. Alam nyo, kapag pupunta na kayo sa church, hilingin na ninyo sa ating Panginoon na, Lord, gusto kong maranasan yung presensya mo. Dapat pagpunta ka sa church, mayroon ka ng panalangin. Amen. Ang topic for today, kasi parang Take your time. ang ganda yung talagang ginawa ni Lord. Oo, hindi natin titignan natin yung presensya ni Lord. Amen. Dito po sa atin pong binasa, patungkol po kay Abraham at ang kanyang anak na si Isaac. Si Abraham po ay nakaranas din sila ng crisis nung time na yon. At nung namatay na si Abraham, dumaloy din kay Isaac. Nagkaroon din ng crisis sa kanyang paghahari. Nawawala na po ni Lord na ito. Magkanda hirap-hirap man tayo sa mundo, sa lumalaganap na crisis, magka-crisis man sa buong daigdig, kung ikaw ay nasa panig ng Panginoon, we will survive. Amen. Amen. Ang pamagat po ng atin pong pag-aaral ay survive. We will survive, not only survive, but we will thrive. Ano po yung thrive? Pag-unlad. Amen. We will survive and thrive by the help of our Lord Jesus Christ. Kung tayo man ay tinanggap natin ng Diyos at sarili nating tagapagligtas ng ating buhay, wala tayong dapat ikatakot. Amen. Sabagat ang Diyos na makapangyarihan, ang siyang naghahari na sa atin pong mga buhay. Amen. Walang taong kumilala sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, walang taong kumilala sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Ito pong binasa natin na passage, ito po ay totoong istorya galing sa Biblia. Sino po si Isaac? Siya po ay son of promise. Amen. Lahat ng mga great man sa Bible ay nakaranas din ng mga pagsubok. Amen.
Sila Abraham, si Isaac, nakaranas din po sila ng famine. Jacob, nakaranas din. Si Joseph, nakaranas din. Pagkatapos ng kanilang suffering, pagkatapos ng kanilang suffering, trials sa kanilang buhay, ano po ang sumunod? Blessing. Kaya, kapag matindi ang nararanasan mo ngayon, matindi ring pagpapala ang nasa iyo. Amen! Hallelujah! Kung ang pagsubok mo, kung ang trial mo ngayon na nararanasan ay siw-siw lang, mild din lang ang pagpapala na tatanggapin mo kay Diyos sa Lord. So, gusto mo bang maranasan ang matindi? Amen! Kung matindi ang trials mo, matindi rin ang blessings mo. Woo! Amen! So, ngayong crisis na ito na nararanasan natin dito sa buong mundo, ano po ang natutunan ninyo? Nag-TikTok lang ba? O, ano po, tatanungin ko kayo, ano po yung natutunan ninyo dito sa nakaraang 4 months dahil February nung nagsimula ng lockdown, di po ba? February hanggang ngayon, maglilimang buwan na. Ano po yung natutunan ng bawat isa? Maaring yung mga iba ay natuto lang na mag-TikTok. Yung iba ay maaring natuto na mag-memory verse. Mayroon ba kayong natutunan na memory verse? Sure. At mayroon ba kayong salita ng Diyos na pinanghawakan pagdating ng mga pagsubok sa ating mga buhay? Yung iba, madami po silang natutunan. Natuto silang magluto. Dahil sa lockdown, yung mga iba, wala pong trabaho. Di po ba? Maraming natanggal sa trabaho, maraming nagsara na kumpanya. Kaya ang ginawa po nila, dahil hindi po tayo makalabas sa atin pong mga bahay, ano po ang nangyari? Maraming natutong nag-online, nagluto, naglako sa online. Naglako, Ilocano ine. So, ang una po nating punto dito ay God want us to learn new thing. Amen. Inaalam ng Panginoon ang nangyari na pandemic na ito para gusto ng Diyos na matuto tayo sa mga bagong bagay. Tatanungin ko kayo, ano yung pinaka-the best na natutunan mo nung ikaw ay nag-lockdown? Yung mga ibang pastor na dito lang sa likod ng pulpito, natutong mag-preach, natuto po silang mag-video sa kanilang sarili at senior sa FB Live. Dahil gusto nila na kahit nasa lockdown, ang bawat isa ay makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Dumaan man ang 4 na buwan na lockdown sa atin o maglilimang buwan na, marami po tayong natutunan. God wants us to teach something new para tayo ay maturuan. Amen. Pangalawang bagay na gusto ng Diyos ay God wants to stretch our faith. Amen. Naniniwala ba kayo? Ano ito? Rubber band.
Itong rubber band na ito, kapag ipinatong ko lang dito sa kamay ko, useless. Ganyan lang siya. Di po ba? Pero, kapag ang rubber band ay na-stretch. Amen. Alam niyo, ang rubber band na ito, kapag in-stretch ko, malayo ang mararating. Amen. Kapag pinakawalan ko ang rubber band na ito, malayo ang mararating. Amen. Pero pag hinawakan ko lang, wala pong mararating. Kagaya rin ng ating pananampalataya. Amen. God wants to stretch our faith. Sa atin pong pananampalataya, mga kapatid, ay katulad ng rubber band. Kapag hindi natin ginagamit ang ating pananampalataya, wala po tayong mararating. Ginagamit ng Diyos ang atin pong pananampalataya para malayo ang mararating natin. Amen. Kapag ang rubber band na ito ay nasa kamay ko lang, walang mangyayari. Di po ba? Amen? Ganon din mga kapatid. Inaalaw ng Lord ang mga pagsubok, kahirapan sa buhay natin. Hindi para ipahamak tayo. Hindi para parusahan tayo. Kundi gusto ng Panginoon na ma-stretch lang ang ating pong pananampalataya. Amen. Palakpakan pa natin ang Panginoon. Ang pangatlo, God wants to perform yung nangyayari ngayon. Gusto ng Diyos na matuto tayo ng mga bago. God wants to perform His great power. Kailan na i-display ang greatness and power ng Panginoon? Kapag mayroong matinding pagsubok. Amen. Diba kapag nakakaranas tayo ng mga matitinding pagsubok, mga trials, doon kumikilos ang atin pong Panginoon. Amen. Yung hindi mo na kaya, yung hindi mo na alam kung ano po ang iyong gagawin, diyan mag-a-appear ang greatness, power ni Lord. Alam niyo mga kapatid, just a signal for God to perform His great miracle in our life. Kung kayo po ay may matinding pinagdadaanan ngayon at hindi mo na alam ang iyong gagawin, kapatid, andyan lang ang Lord. Amen. Diyan mo makikita at mararanasan ang pagkilos ng atin pong Panginoon. Amen. Kaya ang matinding himala na dumarating sa atin ay isa lang. Isa lang siyang matinding pagpapala. Yung mga matinding hirap na pinagdadaanan natin, gusto lang ng Panginoon na ipakita na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na gumagawa ng himala. Amen. Kaya itong nangyayari sa atin ngayon mga kapatid, ito po ay nagsilbing hudyat para sa malaking pagkilos ng atin pong Panginoon. Hindi dapat tayo maging katulad ng ibang tao na nawawalan ng pag-asa. Amen. Yung iba nagagalit na dahil sa lockdown, nawalan ng trabaho, nagagalit na sila. Dito sa Hong Kong, hindi matapos-tapos yung rally nila. Amen. 'Di ba? Napakatindi na ngayon ang krisis dito sa Hong Kong. Yung amo ko, hindi na yata natutulog. Pag matulog ako ng mga alas 11 to 12 o'clock,
paggising ko ng 6 o'clock, andun pa rin sa salas. Ganon kalaki yung crisis na nararanasan nila dito. Tapos sinamahan pa ng COVID. Nung Friday, sabi ng amo, PC, don't go out. Dahil daw third wave, mas malala daw. Pero purihin ng Panginoon, nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Wala, kapag tapat ka ang Diyos, kapag sumunod ka sa Diyos, the blessings will flow. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Amen. If dito naman pupunta naman tayo sa buhay ni Isaac. If you want to survive and thrive this crisis, number A, do not find a solution outside the will of God. Minsan kapag nasa bingit na tayo ng mga paghihirap, tira na lang tayo ng tira. Hindi na tayo, sarili na natin ang atin pong sarili na natin ang atin pong solusyon. Sa buhay po na Isaac, nagkaroon din ng matinding famine sa kanilang bansa. At dahil sa famine, nag-isip siya ng solusyon. Sa sarili niyang solusyon. Minsan kapag nandito nasa hirap na tayo, yung sariling nating solusyon ang nagaganap sa atin pong mga buhay. Minsan nakakalimutan na natin na ang Diyos, mayroong Diyos na una natin natatawagin. Amen. Lalo na sa financial. Sino ang muna nating tinatawagan? Yung mga nagpapa 5-6. Yung Bombay. Minsan nakakalimutan na natin na andyan ang Diyos. God is our provider. Napakaganda mga kapatid. Kung may matindi tayong mga pagsubok, ay inuuna natin ang atin pong Panginoon. Siya muna ang ating uunahing tatawagin. Dahil ang Diyos ay tapat at totoo sa kanyang mga salita. He is our Lord. He is our provider. Alam niyo mga kapatid, walang pinakamasarap sa gitna ng crisis kundi ang kasama natin ng Panginoon. Makakaranas man tayo ng mga problema, hindi ka maaapektuhan. Kahit third wave man, ang COVID na ito na lumalaganap ngayon, hindi tayo maaapektuhan. Bakit? Kasi nandito ka ngayon. Amen? Wala kang kinakatakutan sapagkat kasama mo ang ating pong Panginoon. Pangalawa na po tayo sa B. Stay. If you want to survive and thrive, you stay to your calling. Ano yung calling mo? Alam nyo, sa buhay ko, sasabihin ko sa inyo, kahit ilang beses man na tumatanggi ako, alam nyo, gumagawa pa rin ang Panginoon. Nagagamitin ako. Minsan, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses. Kapag natutulog ako ng gabi, alam niyo may tumatawag sa aking pangalan. Sabi ko, ano kaya? Lord, ano ba talaga yung calling mo? Kasi hindi mahirap ang tumayo dito sa harapan. Kung sa sarili mo lamang. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, walang imposible sa Kanya. Amen.
Ilang beses na ako'y natutulog dito sa amo kong ito, na tinatawag ang aking pangalan. Alam nyo, nababalikwas ako ng hating gabi. Tapos, bigla ako, nagugulat ako, bigla akong tumatayo at binubuksan ko yung pinto. Alam nyo, minsan, yes sir! Sabi ko pa kasi may tumatawag nga sa akin. Alam nyo, pag open ko kasi maraming pinto sa kwarto ko, may pinto sa paglabas ko sa koridor, may pinto na naman. Tapos, alam nyo, tumatakbo ako, pumupunta ako sa pintuan, sa main door. Pero alam nyo, wala namang tao. Sabi ko, ito kaya ang talagang calling ng Lord sa akin. Ilang beses. Kasi yung amo ko kasi, panggabi siya. Parang, yung isip ko, yung tulog yung isip ko, tapos bigla na lang na may tumatawag sa akin. At bigla akong nagigising at tatakbo, pupunta ako sa pinto, tapos wala naman pala, pero sinagot ko siya, yes sir. Pero wala naman si sir. Kaya sabi ko, alam ko na ang Panginoon na kahit ano man tanggi ko, pero gumagawa pa rin ng Panginoon ng paraan niya para gamitin ako, purihin ng Panginoon. Tapos, alam nyo, mayroon po kaming mga kabaryo doon sa Grace. Ay sa Spain. Pero yung desire ko kasi sa amin, doon lang kasi sa amin wala pang born again. Kaya sabi ko, Lord, confirmation ba ito? Na yung calling ko talagang, yung calling ko ay mag-preach. Sabi niya, bigla na lang siyang nag-message sa akin, ate, sabi niya. Kasi sila ay espiritista dati. Kasi doon sa baryo namin talagang napakalaki yung gathering ng espiritista doon. Noon mayroon pang Iglesia ni Cristo pero nag-close na yata, Annabel. Yung pinsan mo wala na. Yun na lang Iglesia ni Cristo. Pero yung desire ko, Lord, sabi ko sa isip-isip ko lang, Lord, magkakaroon din sana ng born again dito sa Makatal. Sabi ko, kasi sa ibang lugar mayroon na. Sa sityong lugar namin mayroon ng born again doon. Sabi niya, ate, ikaw yung nabivision ko na mag-umpisa sa atin. Kasi sila dati espiritista, magmula yung lolo o nanay nila talaga pong espiritista sila. Pero nung nag-abroad sila, doon po sila na born again. Kaya sabi nila, ate, nabivision kita na ikaw yung mag-uumpisa. Hallelujah. Ako pa namang sarapan ng Diyos. Sabi ko, na tinatanggihan ko yung calling niya. Ako pa yung gagamitin niya. Sabi ko, Lord, mangyari na ang kalooban mo. Kung ito may kagustuhan ng Panginoon, susunod ako. Amen. Nagiging emosyon na tayo. If you want to survive in this crisis, use your God's given potential. Gamitin natin yung naiukol ng Panginoon para gamitin po natin para sa Panginoon. Huwag mong itanggi yung potential mo na gamitin ka para sa Panginoon. Amen. Dahil binuhay ka ng Diyos na may purpose sa'yo, may plano ang Diyos para sa'yo, hindi lang nabuhay ka na para sa asawa mo, para sa mga magulang mo. Binuhay ka ng Diyos, kinalooban ng Diyos na binigyan ka ng buhay para gamitin ka sa kanyang purpose. Amen? Amen. Kaya lahat tayo may potensyal. Amen. Kaya kung ano yung calling mo, ano yung ibinigay ng Lord na nauukol sa'yo na potensyal mo, gamitin mo ito. Kung ikaw ay mag-beatbox ka. Kung dinidesire mo na makahawak ng ito, microphone, alam nyo, sa totoo lang, doon sa last na kapilya na pinanggalingan namin, gusto ko rin mag-music ministry noon. Pero, alam nyo, hindi yun ang calling ko. Pag binibigyan ako
ng verse kasi mayroon opening verse doon. Yung magbasa ka ng sa Psalms 150, yun po yung binibigay na babasahin namin dito sa harapan. Sabi ko, kanta lang. Gusto ko yung kanta. Yung kumawit. Gusto ko yung umawit. Pero masigit pa pala ang purpose at plano ng Panginoon para sa akin. Yung magbahagi ng kanyang salita. Amen. Kaya gamitin po natin ang atin pong nauukol na potential na ibinigay ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Amen. Bakit kayo dinala dito? Dati sa Pilipinas, hindi naman tayo magkakakilala, di po ba? Ako, sabi ko, sa Pilipinas, gusto ko lang yung punta sa bukid. Wala na akong pangarap. Alam nyo mga kapatid, hindi nga ako nakapag-aral. Kasi 6 kaming magkakapatid. Pero yung bunso namatay na. Kaya ako na lang ang nag-iisang babae. Mga puros lalaki na. Nung nabagyo ng aming pong mga pananim, kasi sobra yung bagyo na nararanasan natin noon. Kapag sinabi ng tatay ko na huwag kang mag-aral, Kaya alam nyo ang nangyari sa akin. Pumunta ako, nagkatulong ako sa pinakamayaman sa amin na may Chinese. Pero wala na siya ngayon. Namatay na siya ngayon. Doon ako tumira sa kanyang anak. Hindi ko man lang naisip. Nabigsa nga ron. Hindi ko man lang naisip. Natatayo ako sa iyong harapan sa oras na ito. Pero kapag sumunod ka sa Panginoon, hayaan mo lang na mag-flow ang Panginoon sa buhay mo. Lahat tayo ay may purpose. Binigyan tayo ng kanya-kanyang potensyal para magamit natin ito para maparangalan ang atin pong Panginoong Yesus. So use your God-given potential. Ano po yung una? If you want to survive and thrive, do not find a solution outside the will of God. Amen. Pangalawa, ano po yan? Stay to your calling. At pangatlo, use your God's given potential. Alam niyo po mga kapatid, si Isaac ay pinagkalooban ng Panginoon ng potensyal. Ano po yun? Siya po ay nagsaka, nagbukid. Ang sabi dito sa atin pong binasa, si Isaac ay nagsaka ng taong iyon. Anong taon? Ngayon. At si Isaac ay nagsaka ng taong iyon at nakasaang daang ibayo ang kanyang inani. Pinagpala siya ni Yahweh at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan. Ano pat siya'y yumaman. Kapatid, kapag may matinding crisis, the Lord will help us to survive, and not only to survive, we also thrive. Sarado man noon ang mga church, bukas ang langit para sa atin. Amen. Huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag kang mag-give up. Gawin mo ang gusto ng Panginoon. At doon makikita mo ang kanyang great power. Amen. Sa oras na ito, idinideklara ko ang lahat ng buhay na nandirito, makaranas man ng matinding mga crisis. Kahit may bagyo, mataas, ano man yung mga nararanasan mo kapatid, sa oras na ito, andyan ang Diyos
andyan ang Diyos sa tabi mo. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen. Si Isaac ay ginamit niya ang kanyang potensyal na ibinigay ng Diyos. Yung gift niya ay ang magsaka, magbukid. Hindi lang siya magbukid. Siya po ay sumunod sa Panginoon, kaya po siya ay pinagpala ng Panginoon. Si Isaac ay nagtanim. Siyempre, pag nagbukid, siyempre may seed na itatanim, di po ba? Ang seed na itinanim ni Isaac ay lumago. At nung umani si Isaac ay naging 100 ibayo. Amen. Kasi kung hindi mo itinanim ang seed, hindi tutubo. Kung ang seed ay i-hold mo lang na ganito, walang mararating. Hindi yan tutubo. Amen. Kailangan nating itanim. Kailangan nating itanim into the right ground. At idinideklara ko sa lahat na nandito ngayon, you will survive sa pandemic na nararanasan natin ngayon. Not only survive, we will thrive. Tayo po ay uunlad. Pagkatapos ng pandemic na atin pong nararanasan ngayon, magkakaroon ng great revival. Amen. Magkakaroon yung mga nawala sa atin, ibabalik ito ng Panginoon ng 100 folds. Amen. Hallelujah. Kaya huwag kang give up. Huwag kang matakot kung ano man yung nangyayari ngayon. Ang Diyos ni Abraham na nagpala sa kanya at ang Diyos ni Isaac na nagpala sa kanya, ang siya ring Diyos ni Jacob na nagpala sa kanya. At siya ring Diyos ni Joseph na nagpala sa kanya. Ang siya ring Diyos na magpapala sa bawat isa po sa atin sa oras na ito. Ang sabi ng Diyos kay Isaac, pagpalain kita dahil kay Abraham, dahil sumunod ka. Si Isaac ay pinagpala ng Diyos because he is connected to Abraham. Si Abraham, meron siyang relasyon sa Panginoon. Amen. Kaya dahil sa pagsunod ni Abraham, pinagpala si Isaac. Dahil connected siya kay Abraham, now, this is the point. We are living in the new covenant. Amen. And we are connected to our Lord Jesus Christ. Amen. Sa old covenant, connected si Abraham sa Diyos at dumaloy ng blessing kay Isaac. Now, Jesus is the Son of God. Amen. Amen. Jesus is the Son of God. Nang tinanggap natin ang Diyos bilang sarili nating tagapagligtas, ay siya nang naghahari sa ating buhay. We are connected to our Lord Jesus Christ. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapatid, dahil ikaw ay connected kay Jesus, tayong lahat ay pagpapalain ng Panginoon. Sa panahon ni Abraham, may pagsubok, may problema. May taggutom na naranasan din ni Isaac, naranasan din ni Jacob at Joseph. Pero kailanman, hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Am I right? Amen. Si Jesus ay ganun din. Marami ding pagsubok, marami ding persecution ang naranasan niya. Lahat ng nakakonect kay Jesus, marami rin natin nararanasan na trials. Marami ding persecution sa atin pong lahat. Amen. Amen. Ano po ang sabi ng Biblia? Sa John 16:33, in this world, you have experienced trials and troubles. But take heart, I am overcome the world. Amen. Amen. Mga kapatid,
kapatid, walang taong dumikit sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Walang taong sumunod na pinagkulang ng Diyos. At ang Diyos ay tapat sa bawat isa po sa atin. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat. Wala kaming dapat ikatakot, Panginoon, sapagkat meron kaming salita na ibinigay mo sa bawat isa po sa amin. Na yung Diyos na Isaac ay Diyos namin ngayong panahong ito. Lord, kung ang mga nag-connect kay Abraham ay nag-prosper at ibilenes mo, Panginoon, lalo't higit na magpa-prosper ang mga anak mo na nakakonek kay Jesus Christ. Lord, we are connected to our Lord Jesus Christ, O God. Nung tinanggap namin, Panginoon, ng Diyos at sarili naming tagapagligtas, anuman pong, Panginoon, persecution, anuman pong hirap, anuman pong pagsubok, hindi mo kami pababayaan, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay na lumalang sa langit at lupa. Ikaw ang Diyos na sinasamba namin. Ikaw ang Diyos na buhay na nagbibigay buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng miracle, O God. Salamat po, Panginoon. Tunay nga na napakabuti mo, O Diyos. Kung si Abraham at Isaac, Panginoon, ay matindi ang kanilang naranasan na famine, mga trials at hirap, Lord. Higit yung naranasan nila kaysa sa amin ngayon. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, tapat ka sa iyong mga salita. Tapat ka sa iyong mga anak, Panginoon, na kahit may pandemic, Panginoon, wala kaming kinakatakutan sapagkat alam po namin na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Lahat ng kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. Hallelujah, Jesus. We praise you. We honor you, God. Lord, dinideklara ko, Panginoon, sa iyong mga anak na nandirito ngayon at inuna yung kaharian. Lord, alam ko, Panginoon, na bawat isa na nandito, Panginoon, ay may pinagdadaanan man. Lord, mangusap ka sa kanila, O God. Huwag mo silang iiwan, huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah, Jesus. Kantayin po natin ito. Kantayin po natin ito na ito po ay gamitin natin nating pong prayer sa ating Panginoon. Yes, Lord, hawak mo ang aming pong mga buhay, O God. Hawak mo po, Panginoon, ang aming pong mga kamay. Ano man, Panginoon, kalala ang pandemic na lumalaganap dito sa buong mundo, Panginoon, sa oras na ito. Wala kaming dapat ikatakot, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami mababayaan, O God. Hallelujah, Jesus. Maging ang pamilya namin sa Pilipinas, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan, O God.
salamat, Panginoon, sa araw na ito, O God. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo. Lord, kailanman hindi ka nagbabago, Panginoon. Magbago man ang tao, pero kailanman, Panginoon, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na dapat, Panginoon, sa iyong mga anak. Na marami man kami, Panginoon, na pagkukulang. Lord, ikaw ay tapat. Salamat po, Panginoon Diyos. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. We thank you, Jesus. Pasalamatan po natin ang Diyos. Thank you, Lord. Yes. Isigaw mo ng mabuti ang Diyos sa buhay mo. Yung pinamakalakas, malakas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Oh, salamat po, Panginoon. Mabuti man at masama ang nararanasan namin, magpasalamat pa rin kami, Panginoon. Dahil, Lord, alam namin na may plano at purpose ka, O God. Pagkatapos ng pandemic na ito, there is a great revival in our church. There is a great revival in our church.